So ito na, mga kababayan, no? Unahin po natin itong kay Robin Padilla, no, na kung saan mga kababayan ay binuking itong plano ni Amy at Sara sa 2028. Ito pala ang mga kababayan, plano nila. Sino senator nila Kulaong ni Marshmallow? Nila si Kulaong ni Marshmallow. Ayan, sabi naman ni Ma'am Rida Channel, hi daw. Ayan, may galap shoutout po. So ito mga kababayan. Tinanong kasi ngayon mga kababayan kung sino ang tawag dito, sino ang wait lang po sino ang presidente ni Robin Padilla at vice president. Kasi tinanong kasi si Robin mga kababayan ng media, ng mga reporter kung willing ba daw itong si Robin mag-vice kay BP Sara sa 2028 tapos si Sara ang mag-president. So ito po, pakinggan natin ang sagot ni Robin. Bakit naman yung iba nung nagdeklara wala nang reaction? Sir, kung kukunin kang DC mo. Ay, ganun BP ko. Ano open kayo na mag-extend? Hindi po, si Amy ang gusto ko. Ano ako Sara Amy. Ayan na, ulitin ko mga kababayan kasi hindi masyadong marinig eh. Ito. Hello, sir. Hello. Ay, hindi to, ngungu to eh. Ito mga kababayan, yung interview, ito. Ma'am Sara Amy daw, sabi ni Senator Robin. Ay, sandali lang naman. Sir, si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo, hindi ko naman siya kailan malanman iniwanan. Ayun. So, willing kayo mag-VP kay... Kita nyo mga kababayan, dito ko napagtanto-tanto na mga tomboy para to mga putang inang to. Dito ko napagtanto-tanto mga kababayan na hindi lang pala si Sara ang tomboy, pati pala si Amy. Biruin nyo, takbo, yuko, gapang, patayo, paupo, patalikod, Dito ko napagtanto-tanto na ang sabi nga ni Montulpo, ECDC daw itong si Sara. Jowa daw ni Sulaika. Ngayon mga kababayan, kaya ko pala napansin noon pa man na halos kadalasan sa mga bodyguard ni Amy puro tomboy. Oo, totoo yan mga kababayan. Sinong nakakaalam? Halos kadalasan sa mga bodyguard ni Amy ay puro po tomboy. Kaya dito ko nalalaman na tomboy pala din itong si Amy. Kaya pala hindi niya makalimutan. Kasi takbo, upo, talikod, tuwad. Ma'am Sara Amy daw, sabi ni Senator Robin. Ay, sandali lang naman. Sir, si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo, hindi ko naman siya kailan malanman iniwanan. Ayun. So, willing kayo mag-VP kay... Kita mo? Narinig nyo yan? Takbo, upo, patalikod, gapang. Hindi ko man siya iniwanan, no, 'di ba? Tignan niyo, nag-orgi-orgi pa kayo diyan, tapos meron pa kayong tinatawag na tawag ninyo na ano-anong, 'di ba? Kita niyo, iba-ibang posisyon. Nako, takbo, patalikod, upo, gapang. Ang lala! Kaya pala hindi maiwan-iwan, kaya pala ipinagtanggol si Tatay Digong. Kaya naman pala, takbo, upo, gapang, upo, patalikod, tuwad, lohod. Kaya pala, Kaya mga kababayan, no? Ibinuko po ni Robin Padilla ang balak at planong masama ni Amy at Sara, 'di ba? Kita nyo mga kababayan, alam nyo, ito yan mangyayari dyan. Kung sakali man na maging presidente si Amy, si Sara, by si Amy, ang mangyayari dito, paghihigantihan lang ni Sara si Amy dyan. Now, which is ginawa na kasi ni Sara yan. Ginawa na ni Sara yan, di ba? Trinidor niya si PBBM. So ngayon ang mangyayari, no, gagawin dito ni Sara kay Amy,
gagawin niyang puppet. 'Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, sa madaling salita, ito ang aking ma-react dyan. Wala naman pong problema kung mag-tandem silang dalawa, no? Walang problema, kay karapatan nila 'yan. Ang problema ang magiging problema lang kasi diyan ay mag-tandem ba sila para sa taong bayan o mag-tandem sila para i-absuelto ang kanilang mga kaalyadong nakulong at pagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Yeah? Kasi sa totoo lang mga DDS na nanood sa akin, wala na kaming magawa at hindi namin kayo pwedeng gisingin. Kasi matagal na kayong gising, ngunit nagbubulag-bulagan, nagtatanga-tangahan at nagbubububuhan kayong lahat ng mga DDS. Alam nyo, ganito lang yan. Kung tatakbo man si Sarang presidente, dapat itanong ninyo, tatakbo ba siya para sa bayan o tatakbo para maghiganti? Kasi kung tatakbo si Sara for the revenge, patay tayong lahat. No? Kasi kahit hindi kami buboto dyan, at kung manalo man siya, wala tayong mapapala sa ating bansa. Yeah? Ano, kita nyo naman, ano bang ginawa nung tatay niya, nung presidente ang tatay niya? May nangyari ba? Wala. 'Di ba? Oo, tama ang sabi ni Ma'am Lily Tonini. Oo, tatakbo pansarili lang. 'Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ito, bibigyan ko kayo ng example. Si Aimee, alam po natin maka-Duterte talaga yan, maka-China pa nga yan eh. So ganito yan. Bigyan ko kayo ng 5 example kung sakaling si Sara ang maging presidente. Make sure na itong 5 na to ay hindi nyo makalimutan kung sakaling si Sara ay manalo. Huwag ninyong kalimutan itong 5 example na to kung manalo si Sara at maging presidente. Unang gagawin ni Sara pag nanalo siya, yung tatay niya kung sakaling buhay pa, pauwiin niya. Lahat ng kaalyado nila na mga nakakulong, may kaso at sangkot sa nakawan, palalayain. Una, ang tatay niya, palayain, at yung mga kaalyado nilang nakakulong, palayain. Pangalawa, lahat ng illegal, katulad ng droga, smuggling, ibabalik nila yan. Pangatlo, yung pogo, ibabalik niya yan. Pang-apat, yung lupa natin sa Pilipinas, number 1 ang Masbate, number 1 ang Palawan, ang Mindoro, ibibenta ni Sara yan tuluyan sa China. Pang-5, ito na. Walang mangyari sa ating bansa kundi nanakawan at nanakawan at nanakawan niya lang. At pang-6, panghuli, once na sila'y maupo sa posisyon, mana-mana na yan. Pagkatapos ng termino niya, si Pulong. Pagkatapos ng termino ni Pulong, si Baste. Pagkatapos kay Baste, balik na naman kay Sara. Paulit-ulit na lang yan, mga kababayan. Paulit-ulit na lang yan ang mangyayari. Kaya, kung gusto nyo ng pagbabago sa ating bansa, iboto ninyong presidente yung ang habol at ang hanap ay transparency. Kasi dito sa transparency mag-uumpisa kung saang ahensya ang korap. Kasi transparent ka. Malalaman mo yan eh kung anong ginastusan, saan. Ayan. Okay na po ba mga kababayan? Bumalik na po ba tayo? Naghang pa rin ba? Ayan, okay na po ba? Okay na ba mga kababayan? Ayan, okay na. Maraming salamat po. Kaya inuulit ko mga kababayan, no? Kung gusto talaga natin ng pagbabago sa ating bansa, una nating gawin, disiplina sa sarili. Bakit? Hindi po natin iasa sa pinuno, hindi po natin iasa kung sino po ang naging presidente. Ang una nating gawin ay disiplina sa sarili. Una, kung meron kang disiplina sa sarili, alam mo kung sino ang iboboto mo. Alam mo kung sino ang magandang maging pangulo. 'Di ba? Kasi may disiplina ka eh. 'Di ba, mga kababayan? Kaya sa totoo lang, mga kababayan,
delikado po talaga kapag si Sara ang mananalo. Kasi ang gagawin niyan, hindi po yan tatakbo para sa bayan. Tatakbo yan para maghigante. Lahat ng kaalyado nilang nakakulong, especially yung tatay niya, pauuwiin nila yan, palalayain niya lahat yan. Pangalawa, lahat ng kaso nila, buburahin niya at lilinisin niya yung pangalan nila. Pangatlo, lahat ng mga illegal katulad ng pogo, sugal, droga, ibabalik niya yan. Kasi kumikita sila dyan eh. Pang-apat, mga kababayan, eto na. Dito sa pang-apat, ang mangyayari sa ating bansa, wala. Di ba? Walang mangyayari, mga kababayan. Kaya, mahirap talaga. Kasi kung gusto talaga ninyo ng pagbabago at si Sara ang makapagbago sa ating bansa, sa totoo lang, ngayon nga eh. Ngayon nga na Vice President siya, pangalawa siyang Pangulo. Wala siyang ginawa. Alam niyo kung talagang para sa bansa ang pinaglalaban niya, kung halimbawa man na hindi sila, hindi sila magkasundo ni PBBM, pwede naman siyang gumawa ng ikakabuti. Pwede naman siyang magsarili. Kasi Pangulo siya pangalawang Pangulo siya, Vice President siya Di ba? Ganun yun kasimple mga kabay. Bakit si Leni Robredo noon, nung presidente si Digong, nakagawa naman si Leni ng mabuti at ikaganda sa ating bansa kahit hindi sila magkaalyado ni Digong. Ang kinaganda lang kasi ni Leni Robredo noon, mga kababayan, ang kinaganda lang kasi kay Leni Robredo noon ay kahit hindi siya kaalyado ni Digong, ang advantage ni Leni, meron kasi siyang mga private donators. Yung mga donasyon mula sa mga private na negosyante, mga kababayan, kung naalala ninyo. Kaya si Leni Robredo po, ang kauna-unahang Vice President sa Pilipinas na may charity. 'Di ba? Si Leni Robredo ang kauna-unahang Vice Presidente sa Pilipinas na kahit walang pondo, na ibinigay galing sa gobyerno, nakakagawa ng paraan. 'Di ba? Nakakagawa ng paraan kasi bakit? Si Leni maraming nagdo-donate, lalong-lalo na maraming mga private citizen na mga may kaya at may pera na handang mag-donate sa foundation or sa isang charity actually wala naman siyang charity, parang lang bilang meron bang foundation si Leni Robredo, yung parang charity foundation? Parang wala naman yata. Lang talaga siya, pag sinabi niya na may nabahaan ngayon so wala tayong pondo, baka may mga gustong magbigay, marami agad, tulong-tulong, sama-sama, may mga voluntaryo, mga kabataan, mga estudyante, simbahan, mga private businesses, 'di ba? May mga ganun kasi, mga kababayan, yun ang advantage ni Leni. Ngayon, kaya nung panahon ni Digong, nung presidente siya, hindi hadlang kay Leni ang walang pondo. Kasi bakit? Maraming mga business sector or mga private business sector na handang magbibigay ng tulong. Kaya kung naalala ninyo, sa panahon ngayon ni BBM at ni Sara, si Sara puro reklamo, wala kaming pampaboreal, wala kaming pampaganito, wala kaming pampaganyan, kasi wala kaming pondo. Hindi kami binigyan ng pondo ng gobyerno. Hindi ba pondo ang 900 million? 'Di ba? Dati kay Leni Robredo, literal na wala talagang pondo. Kasi bakit? Pag humingi si Leni ng medyo malaki-laking pondo, hinaharang ni Digong. Hinaharang ng kanyang mga manok. Kasi nga kaalyado, hindi daw kaalyado, kontrapartido. Literal yun Ngayon, buti nga si Sara, hindi siya pinagbawalan. Walang nagbawal kay Sara. Bagkus nga, ngayong 2026 budget niya, di ba? Kabilis-bilis lang. Isang araw lang, pagpunta niya yun, approve agad. Di ba? Kay Leni dati, alam nyo, mga kababayan, na wala talaga. Di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, eto nga yung maganda ngayon kay Leni Robredo, na kahit hindi sila kaalyado ni Digong nung panahon na yon,
meron siyang pangtustos pag may bagyo, may baha, may lindol, meron agad mga donation mula sa mga businessman, mga private sector na nagbibigay. Kay Sara, wala kang marinig na may magbigay. Napansin nyo yan? Wala kang narinig na may nagbigay maliban sa mga drug lords. Diba? Kawawang nila lang. Kaya dyan mo malalaman, mga kababayan, alam nyo kung bakit maraming gustong magbigay kay Leni noon kahit wala siyang pondo bilang Vice President. Kasi si Leni Robredo transparent, di ba? Biruin ninyo. Si Leni Robredo, maraming mga businessman na handang magbigay ng milyon-milyong pera para pangtulong sa mga nabahaan, nalindulan, nasunugan at na tamaan ng dilubyo kasi alam nila na mapupunta sa tama ang kanilang dinunit. Kasi si Leni po, mga kababayan, ay transparent nga naman. 'Di ba? Kaya tignan nyo si Sara ngayon, 'di ba? Instead na pag may bagyo, tutulong ka, pag may bagyo, hahanap ka ng paraan para matulungan mo yung mga apektado. Ang ginawa niya, either magbakasyon, maglakwat siya sa ibang bansa, or else mag-outing. 'Di ba? Yun ang ginagawa niya. Kay Leni Robredo noon, hindi hadlang kay Leni ang walang pondo. Take note, si Leni noon wala pang confidential fund. Zero confidential fund si Leni. 'Di ba? Kaya katulad nito ngayon, no, nalaman tuloy ng taong bayan itong tandem ni Amy at Sara sa 2028 dahil sa kachismoso ni Robin. Binuking ni Robin ang plano ni Amy at Sara. Kaya pala doon sa kanilang tandem na ang ating bansa ngayon ay itim. Itim ang munay mo. Itim ang budhi mo. 'Di ba, biruin mo, kung may bagyo, may baha, may lindol, may sunog, si Sara wala sa Pilipinas. Hindi mo siya makikita sa ating bansa. Kaya nga 'di ba, yung pinamasahe ni Sara pabalik-balik sa dahig, kung itinulong niya 'yan sa mga taong nagugutom, sa mga taong walang pang-tuition, ang laki ng gutulong 'yan. Hindi naman diyan bilang yung may pera ka pero 3 lang natulungan mo, 4 lang natulungan mo. Hindi sa dami 'yan . Hangga't may natulungan ka, maganda 'yun. Diba? Hindi naman porket nakita mo, 4 lang kasi matulungan ko kasi yung pondo ng aking opisina ay ito lang. At least may naitulong ka. 'Di ba? Kaysa naman sa wala ka talagang naitulong, biruin mo, pabalik-balik ka sa dahig. Imagine, magkano ang pamasahe mula Pilipinas pa dahig? 'Di ba? Kung tinulong niya yan, ay Diyos ko, isa din to si Amy. Simula nung naging senador noong 2025, anong ginawa? Anong project na nabuo? Wala. Meron siyang nagawa, yung pinaimbestigahan itong pagkakulong ni Digong. Pinatawag yung mga naumaresto, pinatawag ang PNP, pinatawag ang CIDG, pinatawag ang kung ano-anong ahensya ng mga humuli kay Digong. 'Di ba? Pero wala silang kwenta, walang ginawa. Kung di, puro pautot lang. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, magising na po tayo. Diba? Magising na po tayo, mga kababayan ko, mga Pilipino, na kailangan bumuto tayo ng presidente, yung transparent. Hindi ko naman sinabing si Leni, kasi alam ko si Leni ayaw naman talaga tumakbo, kasi tatapusin pa daw niya yung termino niya. Pero ang isipin natin, yung katulad dapat kay Leni, wag naman natin sabihin katulad sa kanyang mahinhin. Alam naman nating mahinhin si Leni. Ang ibig kong sabihin, yung katulad sa kanyang pinaglalaban na transparency. 'Di ba? Kasi alam niyo, sa totoo lang, kapag may transparency, wala talagang nakaw. Paano ka magnakaw? Transparency nga. Lahat ng gastos mo may resibo, lahat ng gastos mo may produkto, lahat ng gastos mo may mga bagay na binili. Nakikita lahat ng taong bayan kasi nga transparency. So, malalaman mo doon kung ultimo 5 duling, hindi mo manakaw. Kasi bakit? Naka-liquidate yan Naka-transparency yan 'di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, maghanap tayo ng presidente na hindi katulad kay Sara. Kasi alam nyo, kapag nanalo yan, wala namang ibang gawin yan kundi maghigante.
Yeah, mamimabati ko sila po, hello po, and kay Ma'am Christina. Ayan. Wala namang ibang gagawin yan si Sarah. Diyos ko naman, ginoo ko, maawa ka naman sa amin. Walang ibang gagawin yan kundi maghiganti. Di ba? Sino bang umaasa na pag si Sara naging presidente magbago ang ating bansa? Putang ina. Diyos ko naman, ngayon pa nga lang vice president siya, wala ngang ginawa eh. 'Di ba? Pag naging presidente pa yan, do you think alam nyo, eto i-explain ko sa inyong mabuti. Kahit si Digong, noong siya ang presidente, alam natin si Digong powerful talaga. Noong siya ang presidente, lahat ng utos niya, lahat ng sinasabi niya natutupad at nangyayari. Kasi napaka-powerful talaga ni Digong. Pero si Digong admitted niya, inadmit niya mismo sa sarili niya na kahit bigyan siya ng 20 years, hindi niya masugpo ang korupsyon, hindi niya mapabago ang ekonomiya, ng bagsak na ekonomiya at pagpapaunlad sa ating bansa. Kasi bakit? It's only 6 years, mga kababayan. Sa loob ng 6 years, hindi mo kayang baguhin ang ating bansa. Maniwala kayo sa akin. Sa loob ng 6 years, kahit sino po ang maging presidente sa ating bansa, katulad niyan, halimbawa, bababa si PBBM sa kanyang posisyon bilang presidente. Kung sino man ang susunod sa kanya, hindi po talaga mapabago ang ating bansa hanggat may corrupt. Totoo yan, mga kababayan. Hanggat may corrupt at may korupsyon, hindi natin kayang palaguin at pa-improvein ang ating bansa, mga kababayan. Kasi may corrupt eh. 'Di ba? Walang makapagpabago sa ating bansa, mga kababayan. Alam niyo, ang bukod tanging magpabago sa ating bansa ay tayo. Mag-umpisa sa ating mga sarili, yung disiplina sa sarili. Yun ang makakapagpabago, hindi ang presidente. 'Di ba? Kasi alam niyo, sa totoo lang, yung corrupt, hindi mawawala ang corrupt. Tama yan, mamulait. Hindi talaga mawawala ang corrupt. Ang makakapagpabago sa ating bansa, tayo. Kung hindi lang tayo maging tanga na bumoto ng presidenteng tanga, uunlad tayo. Pero kung panatilihin natin porket nagbigay ng 5 kilong bigas, tapos 10 pirasong spam, tapos ibuto mo na, binigyan ka ng 3K, 5K, vote buying, wala. Nako. Mga kababayan, uulit-ulitin ko sa inyo hindi porket may tumakbong presidente, inabutan ka ng 5K, ibuto mo na kasi nag-abot ng 5K. Yun bang 5K na natanggap ninyo o bigas o spam o grocery? Kaya nyo bang pasustain yan for 6 years? 'Di ba? Kaya nyo bang i-sustain yan, i-divide, i-accommodate, i-accumulate, ang tawag dyan? Accumulate yung 6,000 o 5,000 na ibinigay ni politician, yung grocery, 5 kilong bigas at 10 pirasong sardinas, 5 pirasong pansit canton at saka 1 dosinang kape. Kaya mo bang palaguin, paanuhin yan, patagalin sa loob ng 6 na taon? Hindi po. Kaya itigil na natin yung mga pautot ng mga yan. Kasi bakit? Dahil sa mga pautot na yan, nauuto kayo eh. 'Di ba? Huwag niyong yung sarili ninyo na porket, 'di ba, nagbigay ng ganito, iboto niyo na. 'Di ba? Porket nagbigay ng ganyan ay ganun na, porket nahawakan niyo, ganun kasi minsan ang sakit ng mga Pilipino na botante, sasabihin nila, hala, sa tinagal-tagal namin dito sa bukid, ngayon lang kami nakakita ng isang senador umakyat eh. Ibubuto na nila kasi bakit? Sa tinagal-tagal nila, ilang dekada silang nakatira sa bukid, first time pa lang nila na nakarating doon yung senador. Natural po makarating doon yung senador, kay kampanya po yan. Pero pagkatapos ng pangangampanya niyan, pag nanalo yan, hindi nyo na mahagilap yan. Diyos ko, mga kababayan. Kaya maging wise tayo, no? Maging maingat, mga kababayan, sa pagboto. Katulad kay mga kababayan, katulad kay PBBM.
Tignan ninyo si PBBM, mga kababayan. Narinig ni PBBM na si Sara ay tatakbo daw ang presidente. So, ang ginawa ni PBBM ngayon, mga kababayan, ay ito po. Sabi niya, good luck. Sabi niya, good luck. Good luck daw, mga kababayan, sa pangyayaring ito, no, na ito po, basahin ko lang Ayan. Mula po yan sa GMA News Ayan good luck. Yan ang sagot ni PBBM. Dito, basahin ko ang statement. This was the response of Malacanang to the announcement of Vice President Sara Duterte that she would run for president in the 2028 national polls. Palace Press Officers Undersecretary Attorney Claire Castro said in briefing that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. heard the statement of the Vice President. Nadinig niya po at ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po at nadinig niya ang mga sinasabi, pinagsisihan at humingi ng kapatawaran itong si Vice Presidente Sara Duterte. Ako si Sara Duterte tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas at ako po'y humingi ng paumanhin sa inyo na tinulungan kong maging manalo at maging presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Nagkamali po ako. Sabi ni PBBM, good luck. 'Di ba? Mga kababayan, sumagot na ang presidente. So, ano nga bang ibig sabihin ng good luck na 'yon? Good luck na manalo siya, na good luck na ganun. Alam nyo, si PBBM kahit ganyan yan, advance mag-isip yan. Ibig sabihin, sinabihan ni PBBM ng good luck, alam nyo na. 'Di ba? Kent, you're right. Kaya lang may mga butante na ganun kababaw talaga, whether bad or walang kakayahan yung iboboto basta na naabutan, iboboto na, di ba? Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, no? Kung may magbigay ng pera na politiko, tanggapin ninyo. Kasi bakit? Pera naman natin galing yan na ninakaw nila pero hindi porket nag-abot yan or nagbigay, ay iboto mo na. Walang ganun, mga kababayan. Walang ganun. Isipin ninyong mabuti, pinagbabawal ang vote buying. Pero nakita ninyong namigay, kaya iboboto ninyo. Diba? Doon pa lang Doon pa lang nag-umpisa na ang katiwalian. Diba? Doon pa lang alam mo na. Biruin mo, sabi nga ni Vico Soto, namigay ng milyon-milyon, babawi yan. Kasi biruin mo, senador ka ngayon, kongresista ka ngayon, magbibigay ka sa bawat botante ng tag 5,000 per head. Kung meron kang 1,000 kabotante dyan sa distrito mo, kung kongresista ka, 5,000 times 1,000. Diba? Di napakalaki ng naubos mong pera. Diba? Kaya sa totoo lang, nangangahulugan na kaya namigayan or namili ng boto, ibig sabihin, magluluko yan pag nanalo. Kasi alam naman ninyo na bawal ang mamili ng boto, bawal ang vote buying. May rason na kung sakaling matsempuhan, ma-disqualified pa sila dahil sa vote buying. Pero, itinutulirit ng mga botante, binigyan ako 5,000, iboto ko to kasi sa dami-daming mga politiko na dumaan dito, wala mang inabot, siya lang. Diba? Oo, Diyos ko naman, mga kababayan.